po. Ito po, no? Pinaka-latest po na balita. Nagwawala po si Martin Romualdez. Hindi po papayag si Martin Romualdez na siya po ay gagawing fall guy dito po sa mga magnanakaw. Galit na galit si Martin Romualdez. Matindi po ang mga binitawang pananalita. Mukhang kakanta na. Kakanta na ba si Martin Romualdez? Damay-damay na ba? Ay isa lang po ang natitiyak natin, kung siya po ay pababagsakin ninyo, no? Hindi po siya papayag na mag-isang babagsak. Mandadamay po siya. Yan po yung mensahe nito ni Martin Romualdez. Marami po siyang alam. Alam po natin na marami siyang alam. Ang maganda po dyan sa revelasyon na yan ni Martin Romualdez, hindi na po nila tinatanggi na mayroon pong nakawan, no? Malaking nakawan dito po sa flood control project. At si Martin po ang isa sa pinaka maraming nalalaman. Kaya kung gusto, parang ito po ay pagbabanta, no? Natunugan po ni Martin na siya po yung gagawing scapegoat. Kung siya po ang gagawin yung scapegoat, hindi po siya papayag na siya lang. Sa isang banda naman, hindi rin tayo nakakatiyak. Talagang popcorn po to, no? Away-away na. Sa isang banda naman, nagkataon lang ba na mayroon pong tinatawag, lahat po ng posibilidad open po tayo Nagkataon ba lang ba na itong ginawa ni Martin ay reaksyon sa hindi pagpayag na siya ay makaalis papunta na Singapore? Ikalawa, ito ba ay reaksyon o ginawa lang yung bilang diversion dito po sa hindi po nila malusot-lusutan na oral arguments dito po sa Supreme Court? Marami po tayong katanungan na dapat sagutin, no? Pero isa lang po ang natitiyak natin, hindi na po yung dating matatag na House Romualdez Marcos ay mukhang bitak-bitak na po, no? Dahil po sa parang ano yan, yung kung nanonood kayo ng Game of Thrones, meron pong yung mga bantay ng hari. Ito pong mga remulya. Gustong tablahin itong sangay ng pamilyang Marcos Romualdez na si Martin. Gustong ilaglag si Martin para mailigtas si Marcos o kung sino pa man. Papayag ba si Martin? Napakarami pong panyanyari. Yan po ang magandang talakayin. Susuriin po natin yan. At napakasarap naman ng binigay ni Ang Supremo. Thank you very much kay Ang Supremo na nagbigay sa atin ng $20 na pangkape. Gusto ko rin ng maleta, lol. Lahat po tayo gusto ng maleta. Ang problema, hindi tayo naaalok. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at natitiyak ko sa inyo na ito lang po ang tanging channel na punong-puno ng pagsusuri at na mauunawaan ninyo kung ano ang ating susuriin. Hindi po to hindi lang po tayo nakanganga at namumulot ng kung kani-kanino. Susuriin po natin ayon po sa ating makamundong pagnanasa. Ang layo po. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-share at mag-like na po kayo. Mag-likes na po kayo agad. Isang share at isang likes nyo lang, masaya na ako. Sabi nung AI. Ihanda po ninyo ang inyong mga popcorn. Dahil magiging masaya po to.
Punong-puno na naman po, matcha-challenge na naman po ang inyong mga kakayahang mag-isip. Yan po ang pinapangako natin sa inyo, kaya ano pang gagawin nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na natin. Unahin muna natin tong mga unahin muna natin tong mga pasakalye na maganda rin pong pag-usapan para babatuhin din tayo nito binabato rin tayo nito para may mga panagot din kayo, no? Ito po, yung sinabi po ni Dilima, sabi po ni Dilima, return the money. COA ruling on Sara Duterte's confidential funds cannot be erased by fake news. Okay. Alam mo, Laila Dilima, hindi uso sa amin yung fake news, pero sasagutin ka namin. Kayo ang tunay na nagpe-fake news. Para lang po masagot natin to, no? Kasi ito aaraw-arawin nila to na pinasosoli kay BP Sara. Ang hindi nyo sinasabi, kasabay ng notice of disallowance, kasabay po ng pagsasabi ng notice of disallowance ng COA, sinabi rin po ng COA, ang tanong po namin, bakit yung pinasosoli ngayon? Sinabi ba ng COA na isoli ngayon? Yan po ang fake news. Hindi po sinasabi ng COA na isoli ngayon. No? Ngayon lang nilabas yan. Kaya nga, katakataka . 'Di ba? Yung timing ng paglalabas nila, kung kailan nyo tinatalakay yung impeachment, tsaka sila maglalabas ng notice of disallowance, karagdagang notice of disallowance. Ngayon, patulan natin to si Dilima, hindi po kami nagpe-fake news. Kayo po, pinuputol ninyo yung balita. Tama, sinabi po ng COA na magsoli si BP Sara ng 375 million. Pero pinuputol nyo . Hindi po ibig sabihin na magsoli ngayon. Ang sinasabi po ng COA, pinapayagan po nila, magsosoli po with finality, no? Final na po yung sinasabi ng COA kung hindi aapila ang Office of the Vice President. Pero binibigyan po ng 6 na buwan para umapila yung Vice President. Naintindihan nyo po? Ngayon, sino ang nagpe-fake news sa atin? Kayo, hindi nyo pinipake news, pinuputol ninyo. Malala pa kayo sa fake news dahil hindi nyo binabalita na dyan sa sinasabing notice of disallowance ng COA, magiging executory lang po yan, magiging final lang po yan kung hindi aapila ang Vice President. Okay. So sa madaling salita, isosoli yan ng Vice President, Office of the Vice President, kung hindi sila apila. Within 6 months. Ngayon, sa kaalaman po ng lahat, umapila na. Nagsabi na po ang Office of the Vice President na aapila sila. So, tapos na po ang kwento dyan. Dapat, kung hindi kayo fake news, Laila Dilima, hihintayin nyo na yung 6 months para after 6 months, magpapasya uli yung COA kung yung notice of disallowance nila ay final na. Hindi nyo yung binabalita . Daig nyo pa yung fake news. Dahil hindi nyo kinukumpleto yung sinasabi nyo sa tao. Ang katotohanan, Laila Dilima, sinabi ng COA, pwedeng umapila within 6 months yung Vice President. Ngayong araw na to, umaapila na yung Office of the Vice President. So ano mangyayari ba doon? Tapos na. Maghihintay na ng 6 months. Kaya yung dinadakdak nila, tapos na po yung issue na yan. Dapat maghintay sila na 6 months. Laila Dilima, yan yung tinatawag na due process. Igalang ninyo yung due process. Maghintay kayo ng 6 months bago nyo banatan. Parang
1 year bar rule yan. Di ba? Hindi kayo pwedeng magsampa uli. Dito naman, hindi nyo na pwedeng sabihin na magsoli si BP Sara. Umapilan eh. Maghintay kayo ng another 6 months. After na 6 months, yugyugin nyo na naman yung COA na maglabas ng desisyon. Pag sinabi ng COA na final, magsoli yung Office of the Vice President, tsaka uli aapila, pwede pa uling umapila sa Court of Appeals. Pagkatapos po na hindi pa rin pabor kay BP Sara, pwede pang umapila sa Supreme Court. Tigil-tigilan nyo kami ng kape-fake news. Kayo ang fake news. Malinaw po yan. Yan po ang isagot ninyo. Umapila na ang Vice President. Pag may nagtanong, di ba kayo makaintindi? Yan po ang due process. Hindi nyo po pwedeng sabihin na kasasabi lang ngayon, final na agad. Hindi po final yan. Kasi kayo po ang pinipeke ninyo. Ini-erase ninyo. Kayo nag-erase. Okay, punta naman po tayo rito. Ano pa po? Para bago tayo pumunta kay Martin, mahaba yung kay Martin. Senator J.B. Ejercito umapilang wag nang tumanggap ng sweldo sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Okay kami dyan. Kung kukumbinsihin mo rin yung mga leader mo na si Ping Lacson na wag din tumanggap ng sweldo. Bakit? Ano ba trabaho ni Ping Lacson? BRC, Blue Ribbon Committee. Hindi rin naman nag-iimbestiga si Lacson eh. O kung sinasabi mo na hindi dapat tumanggap ng sweldo si Bato dahil wala siya sa Senado kahit nagtatrabaho yung kanyang staff, wag rin tumanggap dapat ng sweldo si Ping Lacson dahil hindi naman siya nag-iimbestiga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Maging patas kayo. Hindi porket dumadaldal sa media, nagtatrabaho na. Ang trabaho ni Ping Lacson, Blue Ribbon Committee, ang trabaho ng Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga ng katiwalian. Kung hindi rin nag-imbestiga si Lacson, hindi rin siya gumagampan ng trabaho niya kahit nariyan siya sa Senado. So kung sinasabi niyong wag na dapat sumweldo si Bato, sabihin niyo rin si Lacson na wag na rin siyang sumweldo. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa yung balitang-balita na to. Yung mga sinabi muna ni Martin, tapos tsaka po tayo, hindi na natin pakikinggan, mahaba yung speech ni Martin. Yung mga pinunto na lang po niya. Tapos tsaka tayo magsusuri. Kulang po kayo dyan. Okay. Yung mga sinabi muna ni Martin, halo-halo na po to. Eto po, sabi ni Martin, how can I be mastermind? Bakit daw siya ang magiging mastermind? Ang punto rito ni Martin, hindi naman, kasi nakakantok naman yan pag pinakinggan pa natin yan si Martin Romualdez, antokin lang kayo. Yung mga gist na lang, yung mga pinakalaman na lang. Ito po ang isang tanong ni Martin Romualdez. Paano siya magiging mastermind? Di ba? Kasi yan yung sinasabi natin. Isa sa mastermind. So, ang punto rito ni Martin, saan ba nagmumula yung pagbabudget? Sa akin ba? Ito ang sagot ni Martin. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. So, ang pinupunto ni Martin, tignan ninyo kung kanino nagmumula yung paghingi ng budget. Tignan ninyo. Hindi ako ang mastermind dahil hindi sa akin nagmumula yung budget. Kanino, Martin, kung hindi ikaw ang mastermind? Saan nagmumula ang budget? Sa Office of the President. Matindi, di ba? So, ang sinasabi ni Martin, mag-ingat kayo sa paglalaglag sa akin.
Kasi kayang-kaya niyang ibulgar kung sino yung mga tunay na mastermind na pagnanakaw. Hindi po natin sinasabi na naniniwala rin tayo kay Martin. Mamaya na po yan. Kung naniniwala ba tayo kay Martin o hindi. Yung mga pinupunto lang ni Martin. Ito po yung mga gustong ipaliwanag ni Martin sa atin. Hindi siya pwedeng maging mastermind dahil isa lang siyang congressman. At hindi po sa kanila nagmumula. Ibig sabihin, inaaprubahan lang po nila, kinakaltasan lang po nila yung budget na nagmumula sa Office of the President. O, diba? Yan po. Pupuntuhan po natin yan. So, sa makatuwid, Martin, kung hindi ikaw ang mastermind, ipinahihiwatig mo ba na yung pinagmumula ng budget, naroon ng mastermind? Kung ang pinagmumula ng budget ay Office of the President, ha? Hindi niya sinasabi. Ha? Hindi niya sinasabi na ang presidente ang mastermind. Pero ang sinasabi niya, hindi ako ang mastermind. Dahil hindi sa akin nanggagaling ang budget. So, ang pinupunto ni Martin, kung sino yung pinagmumulan ng budget, maaaring yun ang mastermind. Napakasimple. Pinahihiwatig lang. Pinahihiwatig niya na hindi siya, kundi yung mas mataas sa kanya. Sino ba? Isa lang naman yung mas mataas. Ha? Isa lang naman yung mas mataas kay Martin. No. Kilala niyo yan. Yung pinsan niya. Okay. Ito pa po ang sinabi ni Martin Romualdez. If this is a political ploy to push me out, I will not go quietly. I will not go alone. Antindi, no? Yung literal po niyan. Kung ako po ay tinatablan ninyo politically, pinagtutulakan nyo na ako, tatablahin nyo na ako na ang gagawin yung fall guy, I will not go quietly. Hindi ako mananahimik. I will not go alone. Hindi ako babagsak na mag-isa. Hindi ako papayag. Damay-damay tayong lahat. Naknam po pa. Ang bigat niyan. Ha? Ang bigat ng mga binibitawan ni Martin. Galit, seryoso. Hindi ako papayag na pabagsakin nyo ako. Mandadamay ako. Eto pa kasunod niyan. I will not be the fall guy for other people's corruption. Hindi ako magiging fall guy para sa korupsyon ng ibang tao. Naman na. Okay, bakit? Kasi nagagalit to si Martin Romualdez sa mga moves ng ombudsman na pinapepres sa AMLAC yung kanyang pera. Okay? Kasi pag na-press po yung asset ni Romualdez, yari na. At pinasisilip sa AMLAC kung may posibleng ginagawang money laundering. Okay. Ito po ay posibleng reaksyon nito ni Romualdez sa sinasabi po ni Boying ngayon lang na we already endorse a complaint sa AMLAC. We're waiting for the Romualdez to start rolling. So, sa mga salita ni Boying at sa mga pahayag niya nung mga nakaraan na hindi niya palalagpasin si Martin Romualdez, mukhang ididiin talaga nila. Mukhang papunta po sa kasuhan. Okay. Kakasuhan po
si Martin Romualdez. Kaya nung nakahalata po to si Martin na laglagi na siya, kasi ang hirap na punlusutan eh. Lahat po ng tao nananawagan ng paniningil. Mukhang hindi po malulusutan yan ng administrasyon na walang isdang malaking isda na mahuli. Sabi nga ng lahat ng tao, marami po ang nananawagan na si Martin compromise di ba? Ibigay niyo si Martin sa amin, hindi na namin habulin si Marcos. Mukhang ganun yung gusto nila. Na kahit kay Martin lang, marami pong grupo na ganyan eh. Pero syempre, tayo mga Duterte, alam natin na hindi yan natatapos kay Martin. Kaya lang, ramdam ni Martin na sacrificial lamb siya, scapegoat siya, siya yung ipapahamak para maligtas yung iba pa. Hindi papayag si Martin. Putya, napaka-kapangyarihan ni Martin para pumayag siya na siya yung gawing scapegoat. Kaya maganda po itong showdown na to. Okay. Kung babagsak siya, damay-damay lahat. Mandadamay na siya. Ganda, di ba? So, bago natin ituloy yan, may announcement po dalawang announcement po tungkol po sa pagtakbo. Si Lenny po may announcement na hindi na raw siya tatakbo bilang sa national. Ang tatakbuhan niya raw po ay Naga City Mayor. Ako personally, nakikiusap ako kay Lenny, tumakbo ka na presidente kasi kung si Risa Ontiveros lang yung makakalaban ni BP Inday, nakakawalang gana namang mangampanya. Kahit pambarangay captain, hindi yata mananalo yan. Patalas-nas lang po ito bago natin ituloy. Lenny, ano naman yung naisipan mo? Ikaw na lang may pangalan dyan sa mga yan. No? Nagpapakipot ka pa ba? Lantaran na to. Hindi na uso yung digong style na sa mga huling araw ka pa mananawagan. Takbo ka na, Lenny, para masarap naman ang laban. Ang pangit naman ang kalaban namin na si Risa Ontiveros. Ayon nga kay Abante. ang daming ang daming commercial ni ba doon? Siyempre, para sumarap po yung kwentuhan. Ayon nga kay Abante, hindi ko susuportahan si Risa. Para sa akin, masyado siyang liberal. Gang pala to. Liberal party. Ay, hindi pala liberal. Akbayan nga pala to. Okay. Balik na po tayo. Ang masasabi ko lang po dyan, wala kaming pakialam. Pero maganda rin updated kayo, no? Ngayon, kukumbinsihin naman nila si Lenny na tumakbo ka na. At pagdating po ng malapit na eleksyon, tatakbo rin po si Lenny. Huwag kayong mag-alala, bibigay rin po yan. Okay. So, punta na po tayo dito po sa ipagpatuloy na po natin yung mga sinabi po ni Martin Romualdez. Kulang kayo mga sinabi pa lang po to. Okay. Nagbabala si Romualdez na marami siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Ayan. Marami akong alam tungkol sa kasalukuyang administrasyon. I know many things about this current administration. If this is a political ploy to push me out, I will not go quietly. Yun po pala yung pinagano niya. I will not allow myself to be turned into a scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Okay, sino-sino po ba yung tinutukoy so sa madaling salita, hugas kamay, no? Hugas kamay po itong si parang yan yung problema nila ni Saldico Pareho sila naghugas kamay. Sabi ni Saldico, si Martin tsaka si BBM lang yan. Ngayon, mukhang sinasabi naman ni Martin, wala akong kinalaman dyan. Ano ang katwiran ni Martin? Kung bakit wala siyang kinalaman? Una,
Isa lang daw siyang congressman. Bagamat may supervision siya, hindi talaga siya yung pinuno. Si Saldi ko raw. Tama rin naman. Pero hindi kami naniniwala na gumagalaw si Saldi ko nang walang paalam sa iyo, 'di ba? Imposible. Kaya pag ituturo mo si Saldi ko, damay ka rin doon kasi ikaw ang boss niyan eh. Ikalawa daw sa BICAM, hindi raw siya kasama rin sa BICAM. Kaya ang pinakikita niya po sa paggawa po ng budget, ang tinutukoy niya may kasalanan si Saldico at saka sa buwatan ni Saldico at saka nito ni Chis Escudero. Pero ito po, bagamat tama naman yung sinasabi niya, ang maganda rito kay Martin, binubulgar niya na yung ano eh, no? Dinideny niya lang na may kasalanan siya, pero binubulgar niya na talaga yung naganap. Di ba? So, hindi na po nila dinideny na walang naganap. Hindi niya sinasabi, wala naman naganap na korupsyon. Ang maganda rito, umaamin sila na may korupsyon. Nagtuturoan lang, correct. Pero ito po ang sinabi. At tama po to. So, tama po na meron pong kasalanan yung mga congressman at senador dahil sila po yung nagpasa ng budget. Pero, ito yung pero dun eh. Hindi naman po natapos sa kanila yan eh. I-review yan ni BBM. Pwede pong, kung hindi kursunada ni BBM, pwede niya pong ibito lahat. Di ba? Katulad ng ginagawa ni Tatay Digong pag hindi niya kursunada. O sa makatwid, tapos na tayo rin sa budget. Ang sabi naman, ito ang magandang revelation nito ni Martin Romualdez. Kayo, ombudsman, tignan ninyo kung saan yung lahat sila nagsasabi nito eh. Sundan ninyo yung ebidensya. Dahil yan, pagkatapos ng pagbabudget, sa implementation na yan. Hindi naman siya yung pumirma na kahit ghost project, hindi siya pumirma na merong nagawang proyekto kahit ghost project. Executive na yan. Correct. At ang executive pinamumunuan ng presidente. Ang executive pinamumunuan ni BBM. So marami po rito ang gustong sabihin ni Martin Romualdez. Marami po sa proseso ng pagnanakaw, sagot ng executive. Hindi nyo po pwedeng sabihin, maaring namorsyento. Di ba? Tama yun. Nabigyan po yung mga congressman, nabigyan yung mga senador, kasi malawakan eh. Hindi po nila pwedeng idinaya na wala silang natanggap dyan. Pero yung executive, na talagang ang pauso kasi ng executive, hindi kami magnanakaw, lalo ng presidente. Paano magiging involved ako dyan? Ako nga nagpapaimbestiga. Pareho sila ni Martin eh. Sabi naman ni Martin, ako nga, sumusunod ako. Lahat, pumunta ako sa ICI, sa lahat ng mga nanghihingi ng lahat ng due process, ginagalang ko. Nagpapaimbestiga ko. Tapos tatablahin nyo ko. Paano yung executive? Tinuturo na ni Martin yung executive. Kung siya daw ang tatanungin, ito ang hamon ni Martin. Pumunta nga kayo ron. At may patama po to sa mag-ama sa Ilocos. Sabi ni Martin, doon po sa may lugar niya, sa may distrito niya, wala pong ghost project, walang palpak na proyekto. Puntahan nyo, sabi niya, puntahan nyo kami dun sa Leyte. Leyte ba siya? Wala siyang ghost project at ano na nga yung palpak na project? May termino sila dyan. Okay. Correct. Ito po ay patama sa ayaw magpapunta dun sa lalawigan nila sa Ilocos.
Kinukuy na eh. Sabi Standard, maraming salamat. Oh. Ang ganda ng challenge ni Martin. Doon sa distrito ko, walang ghost project at walang sabi Standard project. Hindi ko alam kung totoo yan. Hindi pa naman ako nakakapunta sa distrito niya. So, tignan nyo na lang po. Yung mga taga-later rito, totoo ba yan? Na walang ghost project at walang ano? O, patama po yan. Kanino? Doon sa distrito na pinupuntahan ng vlogger na mataba. Di ba? Yun doon sa distrito na pinupuntahan ng mga vlogger na nagsasabing tatay nyo karton. Okay. So sa madaling salita, ito po ay matapang na mga pahayag nito ni Martin Romualdez na hindi siya papayag. Actually, wala naman siyang pinapangalanan, di ba? Wala po siya, maliban kay Cheese, tsaka kay Saldico, hindi niya pinapangalanan pa. Hindi niya pinapangalanan yung lalo na yung mastermind. Pero, may pagbabanta to si Martin. Okay, yan po yung pinaka laman ng mga sinabi niya, no? Hindi siya papayag na maging fall guy, scapegoat, at kung siya ay ilalaglag nyo, mandadamay siya. Sa makatwid, parang pinapipili niya, no? Ngayon, dito na tayo sa pagsusuri natin. Ano ang basa natin dito? Siyempre, hindi tayo naniniwala na walang kasalanan si Martin. Naroon pa rin po tayo sa paniniwala natin na kung may mastermind dito sa flood control project na to, at hindi lang to sa flood control, lahat ng mga nakawan, no? Kasi flood control pa lang nga po tayo eh. Wala pang ma-report eh. Marami pa po yan, naniniwala tayo na marami pa. Ano pa? Paano yung mga tulay na hindi flood control? Paano po yung mga kalsada, mga highways, farm to market road? DPWH pa lang yan at saka DA. Paano pa yung mga ayuda? Ang dami pa po nating dapat alamin na pagnanakaw. At alam po lahat yan ni Martin Romualdez. Okay. Ako po naniniwala na kahit na anong pagmamalinis, no? Ni Saldico, ni Martin Romualdez, at ni BBM, hindi imposibleng wala silang kinalaman dyan. Hindi ko po binibintang. Wala po akong bintang. Sila na rin po umaamin na merong nakawan Ibig nyo sabihin, may mas tataas pa ba sa kanila pagdating sa pagkontrol? Dahil na rin po ako sa mga sinasabi ng ating Vice President at saka sa kanila pong mga actuation ngayon. Talagang meron pong malawak na nakawan at imposible. Ang sinasabi ko po, hindi man natin masabi na sila'y mastermind, imposibleng hindi nila alam. So, alam natin yung tinutukoy ni Martin na mastermind. Wala na pong duda dyan. Ang pinagdududahan lang natin, ang hindi lang natin mapapaniwalaan sa sinasabi ni Martin na wala siyang kinalaman. Pag sinabi niya may kinalaman ako, magnanakaw kaming tatlo. Kami ang tatlong mastermind. Yun kapanipaniwala. Okay. Pero, di ba, kalahati ng sinasabi ni Martin totoo. May mastermind pa bukod sa kanya. Okay. O, punta po tayo rito sa ikalawang punto. Ang dami pong pangyayari ngayon. Ito ba ay diversion? Dito kasabay po nito? Pwede, di ba? Kasi ang tindi po ng oral argument Oh. Segue ulit tayo sa oral argument. Napansin nyo, tinignan ko po, wala pong malaking mainstream media na nagko-cover, nagbalita nitong oral argument na to. Kasi alam na alam nila na lalabas at lalabas dyan na yung ginawa po nilang illegal dito po sa unprogram. Kung makikinig po kayo, kahit na anong bahagi kayo makinig, lantad na lantad,
makikita natin, di natin pinangungunahan yung Supreme Court na ito po ay lalabas po na sila ay illegal yung ginawa nila. Asahan nyo po yan. Yan po yung lalabas sa Supreme Court. Okay, balik tayo rito. Nagkataon lang ba? Nagkataon lang ba na kasabay ito ng oral argument, tong paglalabas na to? Ikalawa, ito bang sinasabi ni Martin Romualdez ay reaksyon dahil hindi siya pinayagan na magpunta ng Singapore? O yung pagpunta niya ba ng Singapore mismo ay nakahalata na siya na ilalaglag siya kaya pupunta na siya ng Singapore? Katulad ng ginawa kay Saldico na parang ilalaglag na siya. Hindi, kay Saldico una pinaalis siya, di ba? Kusa siyang pinaalis para hindi na siya matanong. Pero doon na siya, nung nasa ibang bansa na siya, doon niya na-realize na ilalaglag siya ayon kay Saldico. Pero eto, hindi umaalis si Martin eh. Ayaw niyang umalis dito sa Pilipinas. Hinaharap niya nga eh. Yung sinasabi niya mga kaso-kaso niya, hinaharap niya. Kung saan may investigasyon. Ang hindi niya ina-expect, dito mismo, pinsan niya presidente mismo, pero kaya po siyang tablahin ng ombudsman. Ang buong akala ni Martin, magkakakampi sila. Hindi, pakinggan nyo muna. Tama yan. Pwede naman nating sabihing drama lang to. Pero ako po, hindi po ako naniniwala na nagdadrama lang sila. Ako po, naniniwala po ako na talagang masama po ang loob nito ni Martin Romualdez. Ngayon, way niya po yan. Sa tingin ko, nakakahalata na siya, kaya paalis na siya papunta ng Singapore. Pinigilan siya ni ombudsman, kaya siya nagwala at nagsabi ng mga to. Ngayon, kaya niya sinabi to, dahil binibigyan niya pa ng chance yung kanyang pinsan. Ako ba ay tatablahin mo, pinsan? Mag-isip-isip ka, dahil pare-pareho tayong babagsak nito. Mukhang, ngayon, eto naman po, sa isang banda naman, ako, ang paniniwala ko, nagtatampo yan si Martin. Gusto niyang umalis dahil siyempre, may mga intelligence naman niya mga yan. Yung pagsasampa sa AMLAC nito ni Remulla, etc. Ngayon, ako, ganito naman ang basa ko. Meron nagtutulak dyan kay Remulla na kinakailangan may malaking isdang mahuli. At si Martin ang sinisigaw. Merong puwersa dyan. Hindi po si Marcos. Personally, hindi ko nakikita si BBM yan. Yung nagtutulak na si Martin ay tablahin. Kasi dugot laman yan eh. Tsaka hindi kaya. Hindi kaya ni BBM yun na magpasya na tungkol dyan kay Martin. May mas malakas na puwersa kay BBM na nagtutulak kay ombudsman na tablahin si Martin. Nahalata ni Martin. Pucha, nagwawala si Martin na patakas na siya, pinigilan siya. Yan na yan. Kinakailangan niya magsalita. Kaya sabi niya, sa isip ni Martin, kung ako tatablahin nyo, damay-damay na tayo. Si Recto, ako personally, hindi ko nakikita si Recto na ganyan ka-powerful yan. Powerful siya dahil parang siya na yung gumagampan ng presidente. Pero sa tingin niyo ba, wala nang behind kay Recto? O sa mga dyan sa ano? Okay. Sa madaling salita mga kapatid, very talagang narito tayo sa gitna ng nag-uumpugang mga china-challenge sila na Martin, sige subukan nyo ako. Idadamay ko kayo lahat. Kaya titignan po natin kung ano yung next move nila. Pwedeng, pag nanahimik sila pare-pareho, hindi nila tatablayin si Martin dahil alam nila na mas malaki yung balik ni Martin sa kanila. Damay-damay na yan kasi hodang mawala na rin sila. Tayo,
Nood-nood lang tayo. Malay nyo, di ba? Malay nyo, bigla mapaaga. Imbis na si BP Sara yung gusto nilang tanggalin sa pwesto, bigla mapaupo ng di oras si... Dahil dito sa mga pangyayari na to, tandaan po ninyo, yung kay Erap, yan po yung pagbaliktad ng kakampi ni Erap, si Singson, di ba? Yan yung nag-trigger niyan eh. Ah, bumaliktad si Singson dahil alam nyo na, ganyan din, gusto na tablahin si Singson nun. Ah, gusto nang tablahin si Singson nun, pumalag si Singson, etc. The rest is history. Ngayon, eto na naman. Malay nyo, ang makinabang si BP Sara. Sana. Ano magagawa natin? Kayo-kayo, talo-talo eh. Sa madaling salita, ito po totohanan to. Hindi po to, sabihin nyo man diversion to, ako, totoo po yan na naglalaglagan sila. Matindi po yung class na yan. Ngayon, pag biglang manahimik yung, eto sa tingin ko yan eh. Abangan natin kung ang susi dyan, kung makakaalis si Martin Romualdez. Pag napayagang nakaalis si Martin Romualdez, alam nyo na. Mananahimik na yan si Martin Romualdez. Hindi na natin maririnig yan. Hindi na rin natin malalaman kung saan mapupunta. Kala nyo ba Singapore lang yan? Yan po yan eh. Kaya eto po, talagang, sige, laglagan akong laglagan. Pero hindi po nagpapangalan si Martin Romualdez eh. Ibig sabihin, meron pa rin siyang hope na mananaig pa rin yung kanyang kamag-anak incorporated. Isa lang naman gusto ni Martin eh. Tigilan nyo ko, paalisin nyo ko ng Pilipinas, bahala na ako sa buhay ko. Kaya maganda po itong popcorn na to. Mas masaya pa po ito kay Ramil Madriaga. Ito kasi totohanan eh. Hindi naman po si Boji D ang nagpapasya. Wala, si Boji D po ay tauhan lang yan ni Martin Romualdez. Hindi po siya nagpapasya. Tauhan lang nga yan ni Sandro Marcos eh. Pumayag po si Boji D. Hinarang nga ni Martin, ni Boying Remulla. Yun nga po yun eh. Kaya nagwawala to si Martin. Pero eto, calculated na pagwawala, hindi pa po to yung wasakan ng tulay, hindi pa to yung wasakan ng pamilya. No? Pagbabanta lang to ni Martin sa kanila. Pag hindi nyo ako tinantanan at hindi nyo ako pinalabas sa Pilipinas, damay-damay na tayo rito. Hindi ako papayag na ako lang. Yan po yung abangan natin. Ang susi po dyan, sino parang yung Remulla Torre, di ba? Parehong malalapit yan. Nanaig yung mga Remulla. Dito ba? Dugot laman to versus Remulla. Sino mananaig? Kasi hindi rin naman, ang tingin ko rin naman, yung Remulla rin naman eh. Ang gusto lang din naman nila magkaroon. Ang problema niyan, halimbawa, eto po mga senaryo lang na nakikita ko sa malilikot natin pag-iisip. Ano mangyayari, halimbawa, kinampihan ng Malacanang si Martin na palayas. Yun yung saving grace ni ang pagpapakulong kay Martin Romualdez, ang saving grace ni Boying Remulla sa lahat ng ito. Kasi kantsaw lang yung nabot niya eh. Walang napakulong na malaking isda nung Desyembre. Tapos, ngayon, ang punteriya niya na lang si Martin, alam niya, magiging maganda na yung kanyang legacy pag napakulong niya si Martin. Pag napalaya si Martin, paano naman nila mapipigilan yung galit naman ni Boying? Tandaan po ninyo si Boying Remulla, hindi naman po yan loyal na, yung mga loyal, hindi po yan. Dating maka Duterte yan, di ba?
At yan ay isang isa na siyang anong tawag diyan, ombudsman. So pupwedeng ito na yung maging daan din para talagang pangatawanan ni Boying yung kanyang pagiging ombudsman. Sa totoo lang ang pinakamadaling idiin talaga si Martin Romualdez Kasi ang daming testigo Anuhin lang nila Kunin lang bilang testigo ni Boying tong mga 18 Marines, standby lang yan dyan, anytime. Pwede niyang kunin yung testimonya yan, laban kay Martin, laban rito kay Kaya masarap po, no? Talagang ito po yung drama, political drama, na saksi tayo lahat. Hindi na po to yung mga hula-hulaan lang na mga ayon sa aking puting as, green as, bulong kabayo. Hindi na po to. Talagang sambulat na sa atin to Ginagamit nila. Ginagawa nila. Sabi nga ni Boying, dahil ako ay tinitiran nyo na sa publiko, very willing akong tirahin din kayo. Public. Kasi sumusunod siya Sabi niya, sumusunod siya dito sa, anong tawag diyan? Legal process. Sasubmit siya ng mga ebidensya sa ICI, etc. DOJ. Pero tinitira siya sa public. Kaya nakipag-usap na rin siya sa mga tao. Eto, hugasan na po sila. Ang tanong, papayag ba si BBM na ganyan? Mananatili yan? O ilalaglag niya pinsan niya? O ilalaglag niya si Remulla? Papaboran niya yung pinsan niya? Paano yung balik ng Remulla sa kanila? Kasi sa episode ng Remulla Torre, nilaglag nila si Torre para kay Remulla Ngayon, eto, ilalaglag ba nila si Martin para sa mga Remulla o yung Remulla ilalaglag? Ang ganda, di ba? Tapos, sinasabayan pa nito. Eto, malupit kasi. Sinasabayan pa po ng Supreme Court. Anytime maglalabas ang Supreme Court, sasabihin nila na illegal ang unprogrammed funds. Pag illegal po ang unprogrammed funds, next year, pwede pang sampahan ng impeachment si BBM. Yan po yung basehan, yung pagiging illegal ng unprogrammed funds. At marami pa po yan. Isusunod pa po dyan ng Supreme Court yung pong habeas corpus ng mga Duterte. Ang dami po niyan. Walang iya kasi, really. Patahimikin mo na si Manong Johnny. Loko-loko to si Margie. Si Margie ba yun? Yung nagsasabi na yun, really? Sumasarap po. Si ano pala yun? Si Nimrod pala. Si Nimrod. Kaya po napakasarap po ngayon. Patuloy lang po kayo dito sa Badong Aratilis na sumubaybay. Kasi po dito, hindi po chismis, hindi po makalaman. Talagang political na pagsusuri yung ginagawa natin. Makikiliti yung mga utak natin pare-pareho. Nacha-challenge tayo. Hindi ko po sinasabi na ito ay ang sinasabi ko lang lantad itong pagsusuri natin. Both sides sinusuri po natin. Pero isa lang po ang check natin. Lahat yan may kasalanan. Ang sinasabi lang natin, sino ang tatablahin nila.